Sing. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Maraming salamat po. Manatili po tayo nakatayo. Tuwagin po mga buha na pastor. Amen. Maraming salamat po. And I believe, handa na tayo. Amen. Dahil sa pagiging po ito, hindi magiging kumpleto kung wala po ang pagkakahiyang sa ng Diyos. Amen. So, pagkakanayos natin, Word of God. Amen. Hindi naman po pagkain. Tama? Sa ganyan lang po yun. Ang tawag po doon, Consolation Prize. Dito muna po tayo sa Grand Prize. Amen. At tayo po ay tuwang-tuwa sa pagkakasama po natin. Ang senior pastor ng Temple Bible Baptist Church. Tama ba? O Bible Baptist Temple. Bible Baptist Temple ng San Fernando. Na pinaunakan niya po ang ating paanyaya. Actually, ilang taon na po siya in-invite. Dahil sa busy schedule, sabi ni Ma'am Julie, diba? Dati na po in-invite ni Pastor Edward. Kaya kayo na po. Tayo ng ating pong isa sa mga tinitirang mga lingkod ng Diyos dahil nandun po nakita po natin ang pinagdang kanilang buhay at kaya naman tayo po excited na po siya pumapalito makasya na nagawain mo ng Panginoon. So hindi na po natin po natagalin. Tawagin na po natin ang senior pastor po ng Bible Baptist Temple. Magandang po sa inyo lahat. Opo muna po tayo. Amen. Ako pinagpapasalamat sa Panginoon sa kakilang pribileyo na tayo ay magkasama-sama sa araw na ito. And I'd like to greet the church to their 70th anniversary. Maraming salamat Pastor Edward Bon sa invitation and Sister Nailene. At alam niyo, ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sapagkat mayang people pa lang naman kami noon yung mga dito, nakikita ko na, magkakasama kami. At ang senior pastor natin, si Pastor Ramirez. Oo, kanina na nakita ko ngawin yung Leasing family. Naalala ko bigla si Pastor Ben Leasing. You know, Pastor Ben Leasing is one of my senior pastor friends. At pag nakita niyo yung mga ganito, mga gawa ng mga leasing ito di ba? Doon kami nagpagawa, actually, ang gumawa ng pulpit doon sa Bible Baptist Temple, si Pastor Benny. Kaya lang, nung naging pastor na ako, sabi niya sa akin, pakita na natin yung pulpit mo, luma na. Kasi, ang nagpagawa kasi mo, it was Pastor Mercado din, siya nagpagawa doon sa pulpit. Sabi niya, palitan na natin. Nakuha niya umuwi sa langit. Hindi naman natin yung pulpit ako doon. Ngayon, mas lalong ayaw ko ng palitan. Bakit? Kasi, naalala ko, siya, pastor ko yung igamit ko. Siya ang pagawa doon. Yung gumawa, nasa langit ko rin. Kaya, sabi ko, mahal na itong pulpit nito. Classic na ito. Okay? Kaya, alam mo ninyo, yung Leasing family o yung clan na ninyo, nagpapasalamat tayo sa pagpatuloy ng libo ay nagpapatuloy din sa and of course, walang ganitong gawain o hindi dahil din naman siya merong Lisada at saka Leasing, di ba? Nagkaroon ng partnership. Kaya napakaganda na makita na ang mga bata doon ngayon ginagamit ang sarili ng sa Diyos. Yung pastor ko, nasa langit ka rin. Yung tatay ko, nasa langit ka rin. Kaya, pakamahalin na natin yung senior tatay ito. Pastor Ramirez, alam ko na rin kung kaibigan siya. At di
bilang senior pastor, one of the respected pastor, also sa mga respected senior pastor. Salamat sa inyong pagmamahal sa kanya, kayong mga good shepherd. Hindi nyo iniwanan siya. Lagi kinukwento ko sa kanya yung nung natatandaan mo ba nung anniversary, invite mo ako. Umiiyak ka pa, di ba? Hindi ko mamalaki ako, hindi ako marunong umiyak. Umiiyak din ako. Umiyak sa gawain. Okay? Pero hindi siya umalis. Nanatili, patuloy sa Panginoon. That is God's blessing. Kaya mga nandito kayo hanggang ngayon. Kaya patuloy na magmahalan, magsuportahan, paglingkuran ng Panginoon. And that is what I always tell our Temple family churches. Wala kaming binago, ituloy lang namin ang gawain ng Panginoon. Hindi nagbago yung doktrina, ganun pa rin. Pero sabi ko, kung magpapatuloy tayo, huwag naman sana magpapatuloy lang tayo, pinapaganda natin. Kaya kahanga-hanga, mayroong mga galit ng simbahan. Nagpatuloy, ang pinakamaganda, gumaganda. Kaya patuloy po natin gawin ito. Okay? Salamat din sa mga pastor. Good Pastor Vilas, I would like to take the presence of Pastor Park and Mrs. Park, who are always here supporting your anniversaries and even the ministry, I believe. And Pastor Hani Pua, ang ating kaibigan, si Pastor Hani, malapit na maging governor dito sa si Pastor Roel, paanay ninyo, Pastor Joel, at si Pastor Apolos, yung mga bata, hindi ko naman na ngayon kasi marami ngayon. Naintindihan nila. Manahin na natin yung mga mataganda. Okay? So I believe that everyone is ready now. Amen? As we stand, as we open our Bible, matagalan ko na hindi oras para sa ating pag-aaral po ng salita ng Diyos. I want to open your Bible page on your text o yung team po ninyo. Romans chapter 15 and verse number 30. Romans chapter 15 and verse number 30. Kung nakita nyo na, please say a loud amen. Okay, so can we read all together the verse? Ready? Begin. Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that we strive together with me in your prayers to God for me. Dito sa 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. 2 Timothy chapter 3 and verse number 16. All together, let us read again. Ready? Begin. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, fully furnished unto all good works. Let's pray. Lord, salamat po sa hapon ito. Salamat sa inyong biyaya sa amin. And thank you, Lord, for your goodness to us. And thank you, Lord, for giving this church another year, and it is their 7th-year anniversary. Continue to bless them. At katulad na rin po, maging ang kanilang pastor, at ang kanyang asawa, at ang kanyang pamilya. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kayong inilagay na matapat na lalaki na tumatayo at upang mangaral po ng inyong salita. At mga laga sa mga bawat taong pinagkatiwala niyo po sa kanyang Panginoon. Dalangin namin ang inyong biyaya at i-blessing po kami. Kayo po sa mahulat mahitas. And that's this anniversary. For in Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You may please be seated. I'd like to entitle the message, like what your team, tulad po yan, ang pamagat ay from His Word we tried, in His love we strive. Okay? So, kinuha ko yung Tagalog nito. Ano bang ibig sabihin ito? Sabi ko, nung makita ko nabasa, sabi niya, sa kanyang salita, tayo ay lumago, sa kanyang pag-ibig, tayo ay nagsusulita. Amen? Kaya, sa salita po ng Diyos, mga kapatid, alam niyo, sa ating buhay at sa ating kapanahunan, all around us,
people are seeking strength to endure, and peace to rest in, and purpose to live for. You know, the Word of God and the love of Christ offer us this abundantly. Ang ibig sabihin, ang salita ng Diyos at ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo ay nagbibigay sa atin ng lahat ng mga ito. Salamat at meron tayong salita ng Diyos. Do you believe that the Bible is the Word of God? You know, the Bible does not contain the Word of God, but the Bible exactly is the Word of God. Ito ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. You know, we do not really survive the Christian life. We thrive through His Word and strive in His love. Are you listening? Yes. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, hindi lamang set of rules po ito. Kung hindi, ang sabi nga ay, it is a fountain of life. Ito yung pag-ibig ni Kristo. Hindi lamang sa emosyon. Kung hindi, ang salita ng Diyos, ito ay nakapagbabago. Salamat sapagkat isang araw sa ating buhay na tayo ay makasalanan. Na walang dahilan para tayo ay iligtas ng Diyos dahil tayo makasalanan. Tama nga? Ito'y biyaya lang ng Diyos. It's only God's grace. That one day we came to know Him and we got saved. And that is by the grace of God. Dahil lamang sa biyaya at awa ng Panginoon, tayo ay nangaligtas. Pero hindi pa kayo nagpapasalamat sapagkat ang pasimula nito sa ating buhay, nung tayo ay nakinig, nagkaroon tayo ng pagbabago sa ating buhay. Amen? Hindi ka na katulad nung nakaraan pa. Minsan pag naitatanong yung mga Kristiyano, kumusta ka na? Sabi nila, eto, the same yesterday and today and forever. Mali. Hindi para sa Kristiyano yan. Para sa Diyos yan. Tama? Amen? Ang Diyos, mula noon, hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Pero tayo mga Kristiyano, dapat magbago ka na. 7 taon ka na, hanggang hindi ka pa magbabago. Ibig sabihin niya, mula doon sa una hanggang sa panahon ngayon, kinakailangan dapat inakikitaan tayo at pupuntahan po natin yan. Kapatid, yan ang kagandahan ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, ang tema na kung saan ito ay inyong napili. Ito ay napakaganda. At ito ay kung paano ang isang mananampalataya ay magkaroon ng ugat ng salita ng Diyos. Na kung saan ito ay pinapatakbo ng pag-ibig. Amen? Ay ibig sabihin niya, it is rooted in the Word and it is driven by God's love. You know, when we live and nourished by God's Word at tayo ay nai-empower ng pag-ibig ng Diyos, we strive spiritually and we thrive spiritually and we strive faithfully. Amen ba? Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, napakapalad natin sapagkat isang araw tayo ay naligtas, isang araw tayo ay nakakilala sa Panginoon at ngayon ay nagkaroon ng pagkakataon upang ang ating buhay, ito ay maayos, ito ay mabago. Yung bagay na kung saan hindi natin kaya, yung hindi natin magagawa natin yan sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. Now, the question is this, how and when we thrive and strive? Okay? Paano at kailan tayo umunlad at nagsusumikap? Tama ba? Number 1, I want to look at the Bible in Psalm chapter 1 and verse number 1 to 3. A while ago, this verse was read by our friend. I thought that it is also his outline. Okay? But I praise the Lord because hindi na lumawig pa yung ano. But anyway, it seems that God has a message for us through this word. Okay? Look at the Bible, Psalm chapter 1 and verse number 1. And I read it again. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord.
and in His law that he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Amen. How and when we thrive and strive? Number one, we thrive when we are rooted in His Word. We thrive when we are rooted in His Word. Tayo ay lumalago kapag tayo ay nagkakaugat ng Kanyang salita. Amen po ba? You know, the believer's fruitfulness and spiritual vitality, saan nakadepende yan? It depends on how deep they are as a Christian and deep in God's Word. Amen? Kaya ngayon tinatawag na continual connection natin sa salita ng Diyos. Ito yung magbibigay sa atin ng dahilan upang ang bawat isa tayo ay lumago. Iyan ay sa pamamagitan ng Kanyang salita. And you will know when it is rooted when you see, number one, according to verse number 1, when you see the blessed separation. Amen? Makikita mo na nag-uugat niyan kapag nakikita mo na yung kanyang buhay nagsisimula yung tinatawag na paghihiwalay. Look at this. Blessed is the man that walketh not in the counsel of what? Of the ungodly. Amen? You know, a thriving believer avoids sinful influence and embraces holy living. Ibig sabihin niyan, ang isang mananampalataya na nakapakinig ng salita ng Diyos at nag-uugat niyan, unti-unti makikita mo, mamumuhay siya ng isang buhay na kung saan hiwalay sa kasalanan. Hiwalay sa mga bagay sa mundo. Tama? Kaya maraming mga kapagpatutuo dito eh. Sabi niya, alam po ninyo na ako'y nakakilala sa Panginoon, binago ako ng Diyos. Do you believe that? Amen. Binago ako ng Diyos. Dati, ganito po yung ugali ko, pero ngayon ganun pa rin. Ay, hindi na binago na ng Panginoon. Di ba? Oh, kaya nga, ako meron laging kinakanta doon eh. Sabi niya, you know this song, and I already sang that song doon sa mga pictures. Sabi niya, great change since I was saved. You know that song? Great change since I was saved. Great change since I was saved. There's a great change since I was saved. The words I used to say, I say them sometimes, no more. Amen? Bakit? May pagbabago eh. Oh, the place I used to go, I go there. No more. Yes. Amen? And the dress I used to wear, I wear them. Sometimes, no more. Sabi niya, and there's a great change since I was saved. Is there a great change since you got saved? Ibig sabihin niyan sa buhay natin, makikita natin yan ay nag-ugat sapagkat sa buhay natin, unti-unti makikita yan. Lalong-lalo na sa lahat ng mga bawat mananampalataya at nakakilala sa ating Panginoon. Ang isang mananampalataya ay mamumuhay ng mga sagana at iiwas sa mga kasalanang impluensya na niyayakap ang banal na pamumuhay. Amen? You know, thrive begins by disconnecting from worldly noise and reconnecting with the divine voice. Amen ba? Magkukunik ka na ngayon sa Panginoon. Oh, kaya nga mag-iiba na yung salita mo eh. Mag-iiba na yung landas mo eh. Di mo ba nakikita yan nung halimbawa, nung ikaw ay nakakilala sa Panginoon at ikaw ay nabautismuhan, ang uling salita na sinabi ng pastor sa'yo, nung ikaw ay bumangon doon sa pagkakabaptize, ano sabi niya? Lalakad sa isang panibagong buhay. Tama ba? Lalakad sa isang panibagong buhay. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, to grow in God,
you must first say no to the world. The Bible says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the what? The pride of life. And it is not of the Father. Sabi ng Manalang Sulatan sa susunod na verse, but he that doeth the will of God abideth forever. Amen? Yan ang unang-unang makikita mo, mga kapatid. You will know when it is rooted when you see the blessed separation. And you will know when it is rooted when you see the delighted meditation according to verse number 2. But his delight is in the law of the Lord. Amen? That means you are meditating on the Scripture. Ibig sabihin yan, alam mo ninyo, ito yung magta-transform ng ating kaisipan. Are you listening? Meditating on the Scripture is not a task. It's a delight that transforms thinking. Kaya nga, mababago yung mindset mo. Tandaan ho natin, nung tayo hindi pa Kristiyano, yung mindset natin, ito yung mindset ng world. Amen ba? Oh, yan yung kaisipan ng mundo. Kaya pag ikaw ay napunta sa simbahan at nangaral si pastor, at nakinig ka ng salita ng Diyos, nababago yung kaisipan. Amen? Di ba sabi ng Romans chapter 12, ba sabi na be transformed by the renewing of your mind, what is the good and acceptable and perfect will of God? Because we know then that yung ginagawa natin acceptable. Yung ginagawa natin tama. Yung ginagawa natin kalooban ng Diyos. Not until we heard the word of God. Nung napakinggan natin yan, ba, hindi pala ito yung tama. Ito yung tama. Ang salita ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos. Tama ba? Ibig sabihin yan, nagkaroon ng transformation. The transformation of our mind. Okay? Kaya kapag nagkaroon ng tinatawag na pagbabago ng kaisipan, magkakaroon ng bagong lakad. At iyan ang ating lakad sa Panginoon. Amen? Kaya malalaman mo, mga kapatid, na iyan ay nag-ugat, hindi lamang doon sa kung saan ang buhay niya ay namumuhay siya ng pagkahiwalay. Kung hindi, ang kanyang laging gustong napapakinggan ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Kaya the word must move from duty to delight, from the heart, from the head to the heart. Ibig sabihin niya, mga kapatid, yung pinaka-delight natin, yung word of God. Kayo ba gustong-gusto niyong nakikinig ng salita ng Diyos? Kaya tangin din. Excited ba kayo kapag halimbawa nakikinig kayo ng salita ng Diyos? Manisan, kasi naman nasasaktan ako eh. Kasi naman na-offend ako kapag naririnig ko yan. Di ba? Bakit kasi na-invite pa ito? Kasi, tingnan mo, sasaktan din lang pala tayo. Actually, mga kapatid, kahit sino pa yung tatay kapag napakinggan mo salita ng Diyos, masasaktan ka. You will always get offended through the preaching of the Word of God. Amen? Pero the more na kung saan ang bawat isa atin, nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos, nagkakaroon ng tinatawag na pagbabago. Nagiging maayos tayo. Tama ba? Nagkakaroon ng maayos na buhay at nagkakaroon ng maayos na gawain. Kaya nga, ito ho yan sabi niya, you are of what you meditate on. If you are always meditating the Word of God, isang araw makikita natin kung sino ka at kung anong buhay na kung saan meron tayo. Amen? Amen. Kaya kapag Kristiyano ka, ikaw ang gusto mong napapakinggan, Word of God. Pero pag hindi ka Kristiyano, anong gusto mong narinig? Yung mga bagay sa mundo. Yung mga bagay sa sanglibutan. Tama ba? Amen. Sino yung karamihan na kung saan nais yan? Of course, yung mga kabataan. Babago na. Marami dito mga kabataan, mga young people. Yes.
You know what? Pakinggan mo ninyo. Kami naranasan namin maging young people sa simbahan. I say, when I was in college, I was invited with a friend. At pagkatapos, ano ninyo, yung unang invitation sa amin doon, sabi niya, punta tayo sana, punta tayo doon sa church. Sabi niya, maganda doon. Sabi ko, marami bang maganda doon? Uy! Kaya pagkamataan ka, yan ang gusto mo di ba? Pag lalaki naman, marami bang pogi doon? Pero alam mo ninyo talagang tunay na merong maganda. Ako sa simbahan, doon ko nakita yung pinakamaganda. Bukod sa Diyos, siyempre, yung asawa ko. You know, we've been married for 32 years. Young people. Meron siyang 3 anak. Hanggang ngayon, tinan nyo, ganyan pa rin siya kaganda. Amen? Merong maganda. Pero ang pinakamaganda si Jesus Christ. We were young people then. Kaya nga sabi ko sa mga kabataan, mapalad kayo kung halimbawa ngayon pa lang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Maraming pagkakataon sa iyong buhay para mabago kayo, maayos kayo, para paglipas ng panahon, hindi kayo magsisisi sa inyong buhay. Totoo ho yan. I was saved 1984. Lahat ng katagal yan, huwag nyo nang bilangin. Nasave ako 1984. And then after that, 1985, I surrendered myself para sa Bible College. Totoo yan. We graduated 1988. Nung nag-graduate kami ng 1988, nung nag-start yung lahat, sabi ng aking pastor, sige, start tayo ng Bible School. Sino pong teacher? Siyempre kayo. Kaya pinagpapalitan kami ng mga subject noon. And then after that, pagkatapos, yung academy naman, the academy is 36, more than 36 years now, doon sa ano. Marami na mga nag-graduate doon. At hindi lang ho yun, mga kapatid, no? 1994 when I became the pastor of the church. Nung kinuha ng Panginoon ang aming pastor. Kaya lagi sinasabi ko doon, di ako nagsimula ng simbahan na ito. It was our pastor was the one who started the ministry in Bible Baptist Canada. And we love that man of God. Okay? So anong ginawa namin? We just continue. 1994, last November, we celebrated our 40 years. 7 years. Kung hindi pa darating ang Panginoon, aabutan nyo pa yan. Ilang taon na kaya tayo ng Pastor of Diyos? Wow! You know, I'll be turning 16 this coming August. Okay? Pero hindi naman halata, di ba? Ibig sabihin, sa ministry, sa gawain ng Panginoon, walang sayang. Amen? Pag ikaw ay nakapakinig ng salita ng Diyos at sa pakikinig ng salita ng Diyos, mababago ang buhay mo. Makikita doon, ang salita ng Diyos, ang nais mong mapakinggan. Mga minamahal, hindi magiging sayang yan sa iyong buhay. Not only the delighted meditation, but also the fruitful decision. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. You know, a tree rooted in water flourishes regardless of the climate. So does the believer in God's Word. Amen? Rootedness in the Word creates fruitfulness in life. If the Word fits you, your fruit will bless others too. Ibig sabihin yan, makikita doon sa bunga ng buhay yan. Amen? Ang tunay na tagumpay ay hindi yung nagkaroon ka ng lahat ng ito, nagkaroon ka ng lahat ng yan. Ang tunay na tagumpay ay yung buhay mo na bago at ikaw ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala nang sasaya pa sa buhay na yan. Kaya kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon at inilagay ka ng Diyos dito sa simbahan na ito, manatili ka dito, magpatuloy ka, suportahan mo. Amen? Lumago ka at dito ka pagpapalain ng Diyos. Amen? Dito ka pagpapalain ng Diyos. Dahil dadako mamaya doon,
Pero pupunta po tayo dun sa pangalawa. Iyo. Okay? So, sabi po doon, sabi niya, how and when we strive, how and when we try, let's strive. We try when we are rooted in His Word. Number 2, how and when we try, let's strive. We strive when we abide in His love. Ha? Yung strive naman ngayon. Oh. We strive when we abide in His love. Tayo ay nagsusumikap kapag tayo ay nananatili sa Kanyang pag-ibig. John chapter 15 and verse number 9. Sabi niyan, as the Father hath loved me, so have I loved you. Continue ye in my love. If ye keep my commandments, ye shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments, and I abide in His love. You know, the love of Christ isn't just something we receive. It is a command to live by. Ito yung utos na kung saan kailangan natin isabuhay. Amen? You know, kung ating papansinin po yan, ang nais ng Panginoon ang lagi sa atin, love is always the pattern. Amen ba? Na ang ibig sabihin niyan, na sa lahat ng ginagawa mo, kailangan nandoon ang pag-ibig. Amen ba? Amen. The love we strive in its divine in origin, that is eternal, holy, and pure. Live striving to reflect the same love Jesus received and extended unto us. Okay? Kaya nga, mga kapatid, ang kinakailangan dapat gagawin natin, nandoon lagi ang pag-ibig. You know, before my pastor died, nung siya bago, kunin ng Panginoon, ang tanging sinabi niya lang sa akin na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Sabi niya, eto yung sasabihin ko sa'yo. Una, you love the church. Mahalin mo ang simbahan. You know, it is one thing to say, you know, I love my church. Maraming mga nakano dyan di ba? Nakalagay pa doon sa t-shirt yan, I love my church. Pero alam mo ninyo, ang tunay na pag-ibig sa simbahan, masusubukan yan. That's right. Amen ba? Amen. Natunay ko halimbawang mahal ba natin ang ating simbahan. Okay? Na I hope na hindi lamang natin sinasabi na mahal natin ang ating simbahan. Kundi, pinapatunayan natin ito sa ating buhay. Amen ho ba? Yes. Oh. Bakit? Sabagat, ang sabi nga ni Pastor kanina, you know the church, there is no such a perfect church. There is no such a perfect member. No perfect family. Tama ba? At mas lalong walang perfectong pastor. Yes. Buti nga, Engelbon yung pangalan ng pastor yun. Wow! Kay Kalit. Pero ang pangalan ng pastor, perfecto pa eh. Pero hindi pa rin siya perfect. Di ba? Hindi siya perfect. Ibig sabihin yan, wala akong perfectong pastor, wala akong perfectong simbahan. Pero sabi niya kanina, meron tayong perfectong Diyos. Hindi pwede walang magkakamali, meron. Meron pa nagkakamali dito. Hindi pwede walang makukulat, meron hulihan. Kaya alam mo ninyo, kung pagpapastor lang ang pag-uusapan, ang tanging nakakaintindi doon sa kapwa pastor ay yung pastor, yung kapwa niya pastor mismo. And many times, members, you don't understand what your pastor is. Kung ano yung pinagdadaanan niya. Kung ano yung problema niya. Minsan, problema niya lang. Minsan, problema mo, problema niya. Tama ba? Oh. Alam niyo, just last night, prayer meeting for the pastor, meron lumapit sa akin, Pastor, yun, nagsusubukan sila. Sabi ko, tumigil na kayo dyan. Bukas na lang tayo mag-usap. Bakit? Hindi nagpunta sa akin, hindi naman mga batang mga membro eh. Abunti ko lang sabihin, ang tatandaan nyo na hanggang ngayon, pupunta kayo sa akin para magsumbok dahil nag-aaway kayo. Di ba? Sabi ko nga doon sa kanila, hindi ba kinakailangan dapat kahit nyo na ayusin yung sarili nyo? Tama ba? Oo, nung bata kayo, pwede kinakailangan. Halika dito, sabi ko kayo. Pero
Pero halimbawa, matanda na kayo, matagal na kayong membro hanggang ngayon, nag-aaway pa tapos nagsusumbong pa kayo kay pastor. Sabi ko, alam nyo, kailangan dapat kasama ko na kayong nag-aayos eh. Kailangan dapat kasama ko na kayong nagsusolve ng problema. Pero bakit kinakailangan kayo pa yung maging problema? Amen? You know, sometimes, hindi nila maintindihan that they don't understand that. Brothers, I want to tell you, look at this. Ibig sabihin, yun ang lahat ng mga bawat problema na kung saan dumarating, nararanasan ng lingkod ng Diyos ng pastor. Alam mo ninyo, hindi magaling magpastor. Pero kung merong pinakamasarap na gawain ng ministry, kung ikaw'y tinawag man ang pagpapastor. You know, many times pastors are discouraged. And I hope that you members are the one encouraging your pastor. Yung ikaw ay hindi problema ng pastor, malaking encouragement mo huli. Amen? Oo. Kaya yung pastor mo, tumanda ng ganyan. Ang itsura. Baka sa kakaproblema sa iyo. Are you listening? Ano ibig ko sabihin? You pray for your pastor. You love your pastor. Mahalin ninyo. Kaya noon sabi ko, ang unang gusto ko maging pastor. Nag-aaral ko, nagsulat ng buhay sa Bible School. Pero nung nakita ko doon sa pastor ko, sabi ko, ayaw ko nang magpastor. Lagi kinukwento ko ito. Nung kami graduate, sabi ng dean namin, si Reverend Queenman, yung matanda, sabi niya, after that you have graduated, what is your plan? Oh, my plan is to start a ministry there in our town. Pinakandalo kami. Oh, I want to start a ministry there. Okay, that's good. Sabi niya gano'n. Pero, hindi po nagtuloy doon eh. Nung nakita ko yung ministry ng pastor ko, kung paano yung iyak niya, kung paano yung lahat ng mga problema na naranasan niya, sabi ko, ayaw ko naman pastor, gusto ko, assistant na lang ni pastor. Kaya nung nagkita kami ng mga classmate ko, sabi niya, oh, bakit hindi ka panukas? Marunong ka naman sa music, marunong ka naman mag-preach na ganito. Bakit? Ay, sabi ko, eto na lang dahilan ko. Not until my pastor will tell me to go out and start a ministry, hindi ko gagawin niya. Pero kung tunayan doon, tatakot ako. Ayaw ko. Bakit? Makita mo ba naman yung pastor mo na isang gabi umiiyak? Hinahanap namin doon sa kung saan yung lugar niya. Pagkatapos nung makita namin, sabi niya, nagagawa dito. Papagalitan pa kami. Alam mo, pag nag-a-assist ka sa pastor, sa absorber mo. Hindi ka napapagalitan, tama? Amen. Minsan mali ng iba, sa iyong namamultong. Tawag yan. But you know what? Yun ang mga karanasan. Sabi ko, ayoko maging pastor. Hindi ko alam na isang araw ko natatawagin ako ng Diyos ng mga pastor. At nung bago umatay yung aking pastor, sabi niya, okay mamamatay, ikaw na magpapastor sa amin ng pastor, marami hulan, may mga kakayahan, sila na ako. Sabi niya, bakit mamulo ka ba sa akin? Pero wala na ako sinabi. Tinawag niyo yung mga staff, tinawag niyo yung lahat ng mga sabi niya, at kung ako'y, kaya sabi ko doon, pastor, hindi mo natin pinag-uusapan hindi mamamatay ka, pinag-uusapan dito kung gagaling ka. Pag-gagalingin ka ng Diyos. Pero alam mo rin nyo, talagang kahit na faithful ka, mamamatay ka rin pala. Amen? Mas maganda yung mamamatay ka faithful kaysa mamamatay ka backslider. Na kahit faithful ka, magkakasakit ka rin pala. Are you listening? Lahat yung bahagi, lahat yung mga yan Pero isang bagay lang. Alam mo rin nyo, nung sinabi niya yan, sabi niya, I want you to love the church. Mahalin mo ang simbahan. Akala ko ganun lang yun. Pero ang pag-ibig pala, nadidevelop yan. Amen? Lagi sinasabi nito, alam mo yung pag-ibig nadidevelop yan. You need to learn to love people. Amen? You need to learn how to adjust. Dahil kapag hindi natutuhan yan,
imposible na lalago magte-thrive ang gawain pagpapalain ng Diyos. Are you listening? Kayo yung mga membro, mahalin ninyo ang inyong pastor. Hindi lang ho simpleng salita yan. Pag-aralan kung paano mahalin. Ganon din ang pastor. Ganon din ho yan. Amen? Everyone should adjust. Parehas na dapat mag-adjust. Pero kapag natutuhan niya, doon mo makikita na magte-thrive yung gawain. Lalagoy yung gawain. Tama mo ba? Amen. Mahirap, but you need to strive for it. But as you strive, makikita mo, yung gawain magte-thrive. Bakit? Kasi natuto kayong magmahala sa bawat isa. Pag hindi nyo nagawa yan, every Sunday na lang sasabihin mo, tagal-tagal mo ng pastor na ito. Di ba? Tapos lagi pa siya magagalit. Tapos sasabihin niya, pagkatapos kami pinagalitan, magbigay tayo ng offer. Ano, wala na. Pinagalitan na tayo, pagkatapos mag-offer pa tayo. Pag hindi mo napag-aralan mo din yan, lahat na lang yan sa manloob na lang sa'yo. Pero pag napag-aralan mo yan, and you learn how to adjust, and you learn how to love, tama ba? May mas lalo na yung pastor. Ito sa dami ninyo. Sasabihin niya, pinanong itong member ito, nakakainis ito. O kita mo, nagpiprints ako dito, natutulog. Nagpiprints ako dito, nagpupwentuhan siya doon, nagpiprints ako. Ay, mamamatay ka agad yung pastor. Sa samahan ng loob. Are you listening? Pero, bakit ginagawa yan? It is because of love. Sasabihin mo sa inyo, the work will thrive. Bakit? Natutuhan yung mag-adjust eh. Natutuhan mong mahalin eh. Na-develop yan. Tama ba? Amen. At tandaan ho ninyo, hindi mo pwedeng ipasa yung hindi ibinigay ng Panginoon sa'yo. Ibinigay sa iyo ang pag-ibig na yan, kinakailangan dapat yan ay makita, kinakailangan dapat yan ay maramdaman. Hindi lamang sinasabi, kung hindi, nagkakaroon ito ng resulta at bunga sa ating buhay. Kaya nasabi ko noon, those people who don't call me pastor, they learn how to call me their pastor. Sabi ko mga kapatid, madalang nagpatay yung pastor natin. Kung lagi sinasabi ninyo na ang pastor niyo sa Pastor Mercado. Bakit? Pastor ko din naman sa Pastor Mercado eh. Kayo lang ba? Oo. Sinasabi ko yan sa preaching ko. Sabi ko, pastor ko din naman. Hindi naman kayo may pastor eh. Pero sabi ko, sa tingin nyo ba, gusto ni pastor yung ginagawa ninyo? Yun na nga usapan ko. Amen? Ngayon, kung halimbawa ang bawat isa rin magkakasundo tayo, magiging maayos tayo, lalago ang gawain, pagpapalain ng Diyos ang ministry. Kaya alam mo ninyo, wala kaming tinanggal, wala kaming binago, nagpatuloy lang natin. Ito ang trabaho natin. No. You love your pastor. You love the family of the pastor. Amen? You love the ministry. Mahalin nyo ang gawain. At para pagpalain kayo, whatever blessing that God has entrusted to you, maging faithful kayo sa gawain ng Panginoon. Amen ba? Maging matapat tayo sa gawain ng Panginoon. At alam mo ninyo, walang ibang makikinabang yan at sasaya kung hindi kayo. Dito sa ginagawa nyo ito, wala namang ibang sasaya dito kung hindi kayo eh. Kami nagpupunta dito, nakikisaya lang po kami sa inyo eh. But the only one na kung saan pwedeng magiging masaya dito, walang iba kung hindi kayo. Pag natapos na ito, pagkatapos na ang kulungan niyan, naglagay ng aircon dito, ay sasabihin ko sa inyo. Wow! Aircon! Lamig! Amen? Amen? Sa tingin nyo ba nyo, magagawa ko nyo mga member? Amen? Tandaan ulit yung tinitingnan kayo mga kapitbahay dito. Sasabihin mo naman yan, hindi ka na kaya tapusin yan.
Pero pag nakita nila nagawa at natapos yan, sasabihin na, wow, ganda naman yun ah. Wow. Okay naman yun ah. Yes! Good shepherd. Kami, nasa tabi kami ng highway, ng mga highway, di ba? Nag-building kami doon. Meron isang nung bago eleksyon, napunta kami doon sa Lamay. Kaya doon sa Mike. Nung kami nagpunta doon, namin ko yung isang umahabol ng, yung konsehal. Tinanong pa sa akin, sabi niya, pastor po kayo. Ay, opo, pastor po. Pinagbati ko eh. Saan po kayo, pastor? Dito po sa Bible Baptist Temple. You know that church, yung sa Makato na Highway, yung Bible Baptist Temple doon. Opo, alam ko yan, yung simbahan. Yung simbahan nyo, yung hindi tapos. Uy! Ang sakit! Ang tingin pa lang dito sa akin. Yung simbahan hindi tapos. Pag yung simbahan ay mayroong kampanan, ano yun? Roman Catholic Church. Pero pag may basketball doon sa harapan, ano yan? Mormons. Pag mayroong matulis na yan, ano yan? Iglesia. Pag yung building, nakalawit yung mga bakal, at hindi tapos, ano yan? Bakit? Yeah! Hindi ba ganun ang tingin ng mga tao sa atin? Pag mayroong nakalawit na bakal, baptist. Ang sakit! Sabi ko sa mga men, narinig niyo yung sinabi niya, ang church doon natin hindi tapos. Ano gagawin natin? Sabi niya, huwag natin iboto yan. Sabi ko, hindi ganoon. Ibig sabihin niya, Go! kailangan tapusin natin. Amen! Amen? Sipin na lang yan. Yan ang sinasabi ng mga tao. Lagi kang pinipersecute. Nag-building ano kami doon. Lagi pinipersecute kami nung inchip na matanda. Pinigyan ko pa kami ng karatula. Sabi niya na lang, no side window, second floor, 10th floor. No destroy your private property. Sabi ko, bihira. Then someday, sabi ko sa mga member, yun yung ginawa ng matandang inchip. Buti pa yung inchip. Meron siyang vision. Ano sabi niya? No side window, second floor, 10th floor. Sabi ko, pwede pa siya, meron siyang vision na magkakaroon tayo ng second floor, 10th floor. Kaya talagang pag wala akong inaasahan, hindi ang Diyos. Maraming ipapagawa, ituturo at isa rin, pamarami. Ibigyan ka ng mensahe ng Diyos. Tama ka? Sabi ko, ano gagawin natin? Kung ang tingin nila, magkakaroon tayo ng second floor, 10th floor, wala pa tayo. Kailangan na gawin natin yan. Bakit? Sila naniniwala magkakaroon tayo ng din, tayo pa ay hindi. Kailangan gawin natin. Tama ba? Alam mo ninyo, yung isa lahat ng mga yan, sabi ko, tinitingnan tayo ng mga tao. Yung mga tao tinitingnan. But later on, nung natapos at nung nagawa, nung pumunta sa amin, ang sabi sa akin, sabi niya, Pastor, bumabog ko kasi hindi nanalo eh. Alam mo na, puntay na, di ba? Kung nagsabi ka ng masama, hindi ka mabobot. Nagpunta. Pagkatapos, sabi niya, alam ko ninyo, pang 3 beses ko lang nagpunta dito sa simbahan ito. Dati hindi ho ganyan, pero ngayon, ang ganda na. Wow! Ginawala na yung hindi tapos. Ngayon, tapos na. Kaya nung nagkaroon ng eleksyon, talo pa rin siya. Kaya binoto naman namin siya, di ba? Alam mo ninyo, sabi ko, tinitin tayo ng mga tao. They are watching us kung kaya natin at magagawa natin. Amen? You are saying you love the church. Anong ginagawa natin? Mga kapatid, kaya natin, mahalin natin, supportahan natin. Whatever blessing God has given unto you and God has entrusted unto you, maging faithful ka doon sa Kanya. Magpakatapat ka. Kung talagang sinasabi mong mahal mo ang gawain ng Panginoon, hindi dapat nakikita na gano'n ang simbahan na napapabayaan. Tama ba? Kinakailangan yung mga tunay na nagmamahal, sumusupot na yan, gumagawa yan, nagbibigay yan, pinagpapala ng Diyos. That is exactly what the church is. Kaya nga
huwag natin kalilimutan. Okay? Love is the pattern, and love as the place of abiding, and the reason why you abide because you love the Lord and you love God. Amen? Dahil mahal mo ang Panginoon. At hindi lamang yan, love as the proof of our obedience. If you truly love the Lord, you must obey Him. Sabi ng Bible, if He keep my commandments, He shall abide in my love. Obedience is how love becomes visible. Amen? Obey not to earn love, but to enjoy love. Sabihin sa iyo, balang araw, walang ibang sasaya kung hindi ikaw. Sa iyong ginagawa para sa Panginoon. Amen? Totoo ho yan. Ang simula, minsan mahirap. Pero kapag halimbawa nakita mo yung buwan at tapos yung resulta, doon mo mai-enjoy yung tunay na blessing ng Panginoon sa buhay ninyo. Bilang miyembro ng simbahan, are you still with me? Now, this is the third one. Ito, pangatlo na po ito. 3 points lang, di ba? Amen? How and when we thrive and strive. Number 3, when we are equipped through the Word and love for every good work. Are you listening? When we are equipped through the Word and love for every good work. Pag tayo ay inihanda na sa pamamagitan ng salita at pag-ibig para sa bawat mabuting gawa. 2 Timothy chapter 3 verse number 16. Ano sabi ng Bible? All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for what? For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Now, tingnan po ninyo mga kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ang siyang mag-i-equip sa atin. Okay? Ang salita ng Diyos ang siyang maghahanda sa atin. And the Word of God has a big profit in our lives. Merong profit ito sa ating buhay. Kaya sabi ng Biblia, all Scripture is given by inspiration of God. And look at this. And it is profitable for doctrine. Ang salita ng Diyos, dito natin matatagpuan ang tunay na turo. Amen po ba? Ang salita ng Diyos, ito yung tama. Amen po ba? Yes, sir. Hindi ikaw ang tama. Ang salita ng Diyos, ito yung tama. At ang sabi ng salita ng Diyos, nasabi po niya, it is profitable for doctrine and for reproof. Oh, yung reproof dyan, yun ang hindi tama. Mali, tama? Amen. Yung doktrina, tama. Yung reproof, sigurado yan, hindi tama yan. O mali. Ano ba? Anong sabi po niyan? Reproof for correction. Ito yung mali, ito tama. Tama? Oh. Anong sabi po niyan? For instruction in righteousness. At upang tayo ay tuturuan gumawa ng tama. Ang kagandahan sa salita ng Diyos, hindi lang sinasabing mali tayo. Amen? Kung hindi sinasabi niya na ito yung tama. At ito yung gawin mo. Ito yung tama. Kaya nga, ang salita ng Diyos, dito natin makikita kung tama tayo o hindi, di ba? Kaya nga nung nakita na mali tayo, ano ginawa natin? May sinunod natin yung salita ng Diyos. Sapagkat yan ang tama. Kaya nung sinunod natin yan, naging tama yung ating gagawin. Amen? Amen? Amen. Oh. Ang salita ng Diyos, tuturuan ka ng tama. Ipapakita sa iyo tama. Ipapakita niya ang mali. At ipapakita niya kung paano gawin ng tama yung mali. Amen? Maraming mali sa buhay natin pero dahil sa salita ng Diyos ayos, tumama. Kaya may tumatama ka na eh, di ba? Amen? Ano ba yung tumama ka na ng baga?
Iba naman yun, di ba? Minsan naglalakad ako sa ano, sabi niya, ang tumama ay Christ 16. Kaya sabi ko, John 3:16 na. Iba naman yun. Kaya ngayon, tama na ginagawa natin. Yeah. Because of the word of God. Amen? So ngayon, anong ginawa natin? Anong sabi po ng talata doon sa verse na yan? Sabi for correction, for instruction in righteousness. So ginawa natin yan. Kaya anong ginawa mo yan? Anong nangyari? Naging maayos ka, umayos buhay mo, umayos ang gani mo, umayos maging yung lahat ng bunga at resulta nito sa ating buhay. Tama? Amen? Yan ang kagandahan ng salita ng Diyos. Hindi lamang sinasabing mali ka, kundi sinasabi niya rin kung ano yung dapat gawin. Sinasabi niya yung tama, itinuturo niya kung ano yung dapat gawin. Nagsalita ng Diyos. Amen? Yeah. Hindi ka mukha ng nanay mo, kasabihin niya, oh, mali yan. Mali na naman yan. Ano sasabihin mo? Wala lang, ginawa tama, hindi puro mali. Mali. Nanay mo yan. Pero ang Diyos, hindi lamang yung mali mo sasabihin niya. Kung hindi, sasabihin niya kung paano yung mali mo, magiging tama. Amen? Ginawa mo ngayon, nakita mo yung bunga. But let me tell you this, hindi mo nagtatapos doon. Ang pinag-uusapan, kinakailangan, dapat, hindi mo lang gagawin ngayon. Di ba? Tinuruan ka ng lahat ng yan, nakita mo yung bunga. Amen mo ba? Tinuruan ka paano magbigay o magkaloob. Nakita mo, totoo yun, tama ito, ginawa mo yan, bilas ka ng Panginoon. Tama ba? Yeah. Pero, ano nangyari? Later on, huminto ka. Later on, hindi ka na nagpatuloy. Are you listening? Yeah. A lot of Christians, when they got saved, they are so excited. They were serving the Lord. They were giving unto the Lord. Bahagi ng ministry. Pero nung dumating na yung mga problema, pagsubok sa buhay nila, huminto sila. Tandaan ho ninyo, kung saan ka humihinto, yan ang batayan ng maturity mo bilang Kristiyano. Nang nalaman mo sa salita ng Diyos. Tama mo ba? Oh. So, ang ibig sabihin yan, kinakailangan hindi mo lang gagawin ng 1 taon. Hindi mo gagawin lang ng 3 taon, ng 4, 5. O hindi, na ginagawa mo yan at nagpapatuloy ka. Tama ba? Look at the other verse. Ano sabi po doon? Sabi niya, that the man of God may be what? Perfect. Oh, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang ibig sabihin niya, nakita mo yung tama, ginawa mo ng tama, at patuloy na ginagawa mo ang tama. Amen. Ang tama, ang tawag dyan, maturity. Amen? Kaya ang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay tunay na nag-mature, ang ibig sabihin, kahit anong mangyari, dumating ka na sa pagsubok, yung problema, kasama ka pa rin ni pastor, naglilingkod, yan ang ibig sabihin ng tinatawag na maturity mo. Kaya kung saan ka huminto, ibig sabihin, hanggang doon lang yung maturidad mo, doon sa salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Yeah. Ang usapan, hindi mo lang gagawin ngayon. Hanggang kailan? Hanggang sa pagdating ng Panginoon. Amen. Yan ang hangganan doon sa lahat, mga kabalit. Amen? And you know what? That is the real blessing in your life as a Christian. Na kapag nakita mo yung tama, ginawa mo ang tama, at pinagpapatuloy na ginagawa mo yung tama, kahit maghiwalay pa kayo ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, nandiyan ka pa rin, nanatilig ka, kahit sino pang nawala, kahit sino pang namatay, hanggang ngayon nandiyan ka pa rin. Ibig sabihin, that is the maturity of your Christian life. Amen. Pero yung nasabihan ka lang ni pastor, pagkatapos ka pangaralan ka lang, huminto mo na, nasaan yun? Wala sa tama. Are you listening? Oo. Pero halimbawa ginawa mo lang ng mga ilang taon, nasaan yun? Kailangan hindi lang hanggang doon, kailangan patuloy na ginagawa mo para sa Panginoon. We have seen that and we learned that. Alam po niyo, dumating sa aking buhay na may naglilingkod sa Panginoon,
pinag-aaralan ako ng pastor ko. Sabi ko, wala naman akong ginawa eh. Sinabihan ako talaga, nasaktan ako. Pag-asawa na kami ni Jubino. Pasok ako doon sa kwarto, sabi sa akin, "O, ba't umiiyak ka?" Sabi ko, "Wala." Bakit? Sabi nga sa inyo, pag nag-a-assist ka sa pastor, lagi ka napapagalitan. Siya absorber ka ng pastor. Ha? Minsan kasalanan ng iba, ikaw may kasalanan. Oh. Pag sinabi ni pastor, aalis tayo. Aalis po tayo. Ganito lang po ako. Oh, ganyan ka na lang. Eh, kung ganun na gano'n, aalis na kami. Pag sinabi niya, magbihis ka, bibihis ka. Pag sinabi niya, magbihis ka, tapos hindi na kayo aalis. Hindi ka pwede mag-rala. Pabira ko kayo naman ito, pinagbihis ka, tapos hindi na kayo aalis. Pag mayroong ginagawa si Pastor Gagas, pinakaliwan niya sa radyo na ganyan, hindi niya maibalik sa sabi niya, "Oh, gawin mo." Ano gagawin mo? Yan. Driver ng pastor. Pag sinabi niya, "Iligo mo dyan!" Paano pinili ko naman kagad yun? Hindi tutumbang ito. Galing nila po nila. Pag hindi mo niligo doon at lumampas kayo, sasabihin niya, "Hindi ka mapagkatiwalaan." Pag mo, ang laging nasasabihan ng mga siyabahan. Sabi hindi mapagkatiwalaan. Are you listening? Isang nabi, pumasok ko. Ano mo, parang pinakausap ko ng Diablo, sabi mo, "Bilis ka na yan." Biyasan mo na eh. Marunong ka naman mag-preach. Magsimula ka na lang ng ano. Talagang yung parang narinig ko. Talagang nangusap ko. Sabi ko, alam mo rin nyo, this is my decision and now that the God of you. Alam mo, sabi ko, hindi. Kayo naman hindi ko lalabanan si Pastor. Hindi ako nilibyan kay Pastor. Napagalitan lang ako. Susuko na ako. Hindi. Sabi ko, "Diablo, lumayas ka dyan. Get thee behind me, Satan." Ano sinabi ko yan? Biglang nagkaroon ako ng kapahingan. Sabi ko, parang yun ang naging sa akin. Nung paglabas ko, nakasalubong si Pastor. Hindi ko gusto ko. You know what? Kinausap ako niya, sabi ko sa kanya, "Pastor, never na magbibigay ako sa iyo. Never nalalaban ako sa iyo, Pastor. Kung hindi, patuloy pa na." Hindi ko alam yung pala yung last confine ng ano sa akin. Eh kung lumayas ako, hindi ako pastor ng Bible Baptist na ako. Are you listening? Kung ako nun lumayas doon, hindi ako ang pwedeng aawak sa gawain mo. Kaya na, mga kapatid, pakinggan mo rin yun. Ang maturity natin, makadepende yan doon sa kung saan ka umatras huminto, hindi ka nagpatuloy. Amen? And you know what? That is the real blessing in your life. Your blessing in your life is your maturity in the Word of God. Yung maturity mo sa salita ng Diyos, na kahit ano pang mangyari, na kahit ano pa ang darating, hindi ka aatras, hindi ka hihinto. Bakit? Sapagkat meron kang salita ng Diyos. Pero kung konting problema ng konting pagsubok, umaatras ka, pinapakita mo lang kung hanggang saan ka natuto at nag-mature sa iyong buhay pananampalataya. Kaya kung huminto mo doon, hanggang doon ka lang. Pero kung nagpatuloy ka, ibig sabihin, yun ang tuloy ang blessing sa Amen. Amen? The real blessing does not always correspond to material things. Real blessing is your maturity in your Christian. Kaya na po, mga kapatid, ang salita ng Diyos sa buhay natin, yan, sabi niya, it is inspired and applicable word. It is complete for Christian maturity. And then what? It would furnish us for good works. Now, I hope that each and every one of us as a Christian or as a believer, kung nagsimula ka, huwag ho kayong huminto. Meron tayong salita ng Diyos. Pag-aralan mo yan, basahin mo yan. Yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Ang tagumpay, hindi yung kung anong dami ng material na bagay na meron ka. Wala yung lahat na yan. Ang tunay na pagpapala sa iyong buhay ay ang salita ng Diyos. Bakit lahat tayo dadaan ng pagsubok, lahat tayo dadaan ng problema?
You know, my preaching last night, ang preaching ko, it's okay not to be okay. Amen? Many times, hindi tayo okay. Pag dumadanas ka ng problema sa Apostol Pablo, sabi ng kanilang sulatan sa Apostol Pablo, wala na akong sabi ko anak, may dito ko lang. Sabi ng Apostle Paul doon, Apostle Paul went to the Lord and he prayed unto God thrice. Tama ba? Doon sa 2 Corinthians chapter 12 ba yun? Manalangin siya sa Panginoon. Kung maaari, tanggalin, alisin ng Panginoon sa kanya yung sakit niya yan. Pero isa lang ang sinagot ng Panginoon sa kanya. Ano sabi niya? My grace is sufficient for you. Ano sabi ni Paul? Sabi niya, therefore. Diba? Saan niya galing yung therefore na? Doon sa therefore. Hindi siya kayo susunod therefore. Sabi niya, therefore I glory in my infirmities. Amen? Look at this, my Lord. It's only by His grace that we can talk. Let us strive in God's love. He will bless us. Tandaan mo rin, i-bless tayo ng Panginoon at huwag namin kayo minutan. Ang sabi niya, from His word we thrive, in His love we thrive. This 2025. Susunod ko, 26 na yun. Hindi pa darating ito, marami pa ang pwede magagawa natin. And I'm sure, as you member of this church, yung simbahan na ito, tapos na yan, maganda na. Bakit? Kasi ginamit kayo ng Panginoon. Upang magawain na ito ay mag-try. Amen? Kaya natin ito yun, atin po patuloy mula rin po ang sunod ng Diyos. We have learned last message for us tonight, from His word we thrive, and His love we thrive, this 2025. Sa mga bawat matatapat na membro ng simbahan ay sa mga members na narinito po, I'd like to take this opportunity sa lahat ng mga members, pwede ba na pumunta po kayo dito sa harap kasi anniversary ito po dito. Hariho ngayon. And if we can ask the senior pastor to pray also, sapagat naniniwala ako na kung mayroong mahalaga na kung saan dapat ay walang iba kung hindi ang mga miyembro nagmamahal, sumusuporta, makikibahagi sa gawain ng simbahan po nito. Haliho ko yun, mas mga bawang members. Let's take the opportunity para tayo ay sama-sama na mananalangin po sa ating Panginoon. I will just be doing this, but I would like to ask our senior pastor, Pastor Elias Pastor, para ipanalangin ang mga kapatid at ang mga bawang member ng Sister Lydin, and dito mo. You love your pastor, Pastor Eric Moss. Kami masaya, nakikigalak sa inyong anibersaryo at pagpalain pa kayo ng ating Diyos. I'm asking Pastor Elias to pray. Okay, tayo po yung ako nangangin. O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming po salamat sa dito sa mensahe na binigay sa amin. Upang muli kayo po ay mag-usap sa mga kapisa, lalo na po sa mga membro ng iglesia nito, Panginoon Diyos. Ngayong gabi dinadalangin ko po mula si Pastor Bonisada, kanyang pamilya,
Pero din po ang mga miyembro ng iglesia nito, dinadalayan po ang mga patuloy na paglilingkod sa inyo, patuloy na pagsunod sa inyo, Panginoon Diyos. Dahil ang pagsunod sa inyo ay pagpapangako sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Dinadalayan po ang iglesia nito, patuloy niyo po gamitin ng kapag-aking ng kaluluwa. Dinadalayan po ang iglesia nito na makaakay ng maraming tao upang ang mga tao po ninyo sa San Manuel ay patuloy na manaligtas. Kaya dalangin po rin na inyo silang kahabagan at gamitin po ninyo ang church na ito na mag-akay ng mga tao para sa inyo. O Panginoon Diyos, dinadalayan po ang iglesia nito, rin po pagpalain, bigay po ninyo ang mga pangangailangan sa pamumunan ni Pastor Elderbon, patuloy din kayong mamuna sa kanya, magbigay ng kanilang mga pangangailangan ng Panginoon Diyos, bigyan ng kaalaman, karunungan at kasipagan upang makapag-akay ng mga tao para sa iyo. Panginoon Diyos, kami po ay inyong niligtas, binago upang gamitin sa gawain ninyo sa mundo nito. Kaya maraming salamat ang Panginoon Diyos sa inyong pagliligtas sa amin, sa inyong paglilinis sa amin, at sa inyong paggamit sa amin upang kami maging makabuluhan sa inyong harapan. Panginoon Diyos, sa inyo po ang kapurihan, sa inyo po ang kaluwalhatian. Ito po ang dalangin, hinihingi ko po sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.